Mahirap hanapin yung suspect, sir, sa lawak ng Rizal. Paano gagawin natin? Ititigil na lang ba natin ang paghahanap sa gumawa nito sa asawa ko? Hindi naman ho sa ganun, ma'am. Mahirap pabulin, pero gagawan natin ng paraan. Matatagalan nga lang po. Mahanap din nila kung sino gumawa nito kay tatay, ha? Sana nga hindi pa huli ang lahat. Dahil talagang gaganti ako. Oras na may mangyari kay Sito. Rachel! Kilala mo ba itong babaeng to? Kamag-anak mo ba itong babaeng to, Rachel? Hindi mo pwedeng kalimutan nyo na muna yun. Patawarin siya. Kailangan pati kami ni Rachel maapektuhan. Gusto mo harapin ko na si Rachel? Na tuwing nakikita ko ang pamumukha, naaalala ko, pumapasok sa isipan ko kung anong kademonyohan ang ginawa ng pamilya niya sa akin. Pasyam na ng tatay mo sa Makalaw. Pero wala pa rin lutas ang kaso. Mali mo, bukas Makalawa may lumutang na witness o ebidensya. Ito ang plate number ng sasakyan na nakasagasa sa tatay mo. May problem tayo, Ivy. Nakuha na raw nila yung plate number ng taong nakasagasa sa asawa nito na si Luisito Labsat Sr. Well, that's good. Finally, masasolve na rin ang kaso to. Plate number ng sasakyan mo ang nakita sa video footage. What? Lumabas na kasi yung plaka ng sumagasa kay tatay. Eh di maganda. Sigurado matutuwa si Nanay Laura kapag nalaman niya yun. Rachel, yung sasakyan kasi ng sumagasa sa tatay. Kaninong sasakyan ba yun? Sa tita Ivy mo. Ano? Oo, akin nga itong sasakyan, pero hindi ako lumalabas nung gabing yun. Lahat ng mga kasamahan mo dito sa bahay, pati kasambahay, walang umamin. Dahil sa'yo ang nakapangalan ng sasakyan, ikaw ang liable dito. Wala kaming magagawa, kundi ikaw mismo ang uulihin namin. Hindi ko matatanggap yun, June. Paano namang magagawa ni Tita Ivy yun? Maski naman ako hindi ko matanggap eh. Bakit kailangan matami ni tatay sa gulong to? Bakit siya kailangan dami ng tita Ivy mo sa awin nila ni nanay? Ano ko sabihin to kay nanay? Magandang hapon po. Muna po kayo, ma'am. Magandang hapon din ho, ma'am. Hindi po ba kayong asawa ni Luisito Labsat? Ako nga po. Gusto ko lang po sanang malaman kung may balita po ba kayo sa kaso po ng asawa ko. May bago po ba kayong balita? Nanggaling na po dito ang anak niyo, Mrs. At nabigay na rin ho namin sa kanya ang plate number ng sasakyan na nakasagasa sa asawa niyo. Talaga ho? Oo, Mrs. Ano ho ba yung sasakyan? Sino ho ba yung hayop na pumatay sa asawa ko? Ayon sa aming investigasyon, ang sasakyang tinutukoy na bili sa isang Manila Car Center. Pag-aari po ito ng isang negosyanteng in-check. Negosyanteng in-check? Oo, si Miss Ivy Tan, anak ni Erickson Tan. Relax ka lang, Ivy. Walang mangyayari kung magpapakatensyon ka. Pero Charlie, hindi ko talaga maisip kung paano yung sasakyan ko nakasama dun sa footage na nasagasaan si Sito. Sinong mamaneho nun? Sinong gumamit? Alangan naman, kusa na lang umandar yung sasakyan ko at nanagasa? Hindi ko alam, Ivy. And of all people pa, ha? Na masasagasaan si Sito pa. Ano ba to? Ano pinaglalaroan ba kami ng tadhana? Kasi sigurado ako panibagong gulo na naman to sa pagitan namin ni Laura eh. Nay, ano nangyari? Nay! Hayop na Ivy na yan. Ay, bakit? Nag-away na Talaga naman may ba sa kayo? demonyo yung babaeng yan. Kulang na lang sungay para pumunta na siya sa impyerno. Hayop siya. Ay, nag-away na naman ba kayo ni tita Ivy? Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo alam. Ang ano ho? Anong ano ho? Ano bang akala ninyo sa akin? Tanga! Hindi mo ba alam na yung Rachel na yan, yung tiyan ng Rachel na yan ang pumatay sa tatay mo? At ikaw, kayong dalawa, nagkukonsyabahan kayong dalawa? Ha?
para hindi ko malaman ang totoo. Na ang tiya mo ang pumatay sa asawa ko. Ikaw, Junior. Dismayado ako sa'yo. Akala mo kaibigan mo lang ang namatay? Ano akala mo? Kakilala mo lang ang namatay! Hindi! Tatay mo ang namatay! Tatay mo yung namatay! Hindi ko sino-sino lang! May sasabihin ko naman sana yung totoo eh, kaso... Ano kaso ano? Ano kaso ano nga? Pinagtatanggol mo na naman itong asawa mo, ha? Dahil ayaw mo na namang mapuntang galit ko sa kanya! Ha? Hayop ka? Hayop kayong pareho! Tama na! Hayop kayong pareho! Nay! Tama na. Sakit ng mga binitawang salita ni nanay, no? Hindi ko alam yung gagawin ko, Rachel, eh. Nahiya na ako, lalo na sa tatay ko. Ako ng kwenta kong anak kasi. June, alam mong hindi totoo yun. Alam mo yung totoong dahilan kung bakit hindi mo nasabi agad kay Nanay Laura yung totoo. At iba yun sa inaakala niya. Kuya, si Nanay tumatakbo pa alis. Saan siya pupunta? Hindi ko rin alam, eh. Ayaw magpapigil ni nanay, galit na galit, eh. Aling Laura! Aling Laura! Saan ka pupunta? Makikipagtuos ako sa taong pumatay sa asawa ko. Ako, pwede ko bang magpasama kayo kahit kanino kay Junior? Diyos ko, delikado ho yung gagawin niyo. Mag-isa lang ho kayo. Sa amin ni Ivy nagsimula ang lahat ng gulong ito. At siguro dapat lang na sa amin din matapos ang lahat ng ito. At sinisiguro ko sa'yo, Karen, na pagkatapos naming magkita, iisa na lang sa aming dalawang matitira. Diyos ko, Aling Laura! Maniwala kayo sa akin. Hindi ako nakasagasa kay Sito. Hindi ako pumatay sa kanya. Kahit ba ikaw nakasagasa sa kanya, bakit ka natataranta ng ganyan? Tatakot ka kay Laura? Hindi. Hindi ako natatakot sa kanya. Ba't ako matatakot sa kanya? Malinis ang konsyensya ko. Hindi ako nakasagasa at hindi ako pumatay kay Sito. I swear to God. Don't worry, Ivy. Napakaliit pa lang ng ebidensya na hawak nila. Sukdo lang, paganahin ko lahat ng koneksyon ko, gagawin ko. Masiguro ko lang na hindi ka makukulong. Jun! Jun! Oh, Karen, bakit? Si Aling Laura. Sabi niya makikipagtuos daw siya sa taong pumatay sa tatay mo. Ha? Oh my gosh. Teka, Jun, sasama ako. Karen, ko muna bahala kay Gigi, tara. Gigi! Hello, attorney. Oh yes, magkita tayo sa police headquarters, ha? And please be there. Gusto ko nandun ka pag nag-file ako ng counter affidavit. Okay? Ano? Laura, natakot ka? Ha? Laura, ano? Para sa isang maliit na kutsilyo, natakot ka? Pero nung pinatay mo si Sito, wala kang naramdaman na takot na kahit na konti dyan sa katawan mo? Ha? Hindi ako pumatay sa asawa mo! Hindi ako! Sinungaling. Pwede mong bulahin si Atras, pero ako hindi. Hayop ka. Baba mo yan! Sinungaling ka. Iwan si Ivy! Hayop ka!
Sige. Sige, parilin niyo ako. Paano nga namang mabibilis to? Pasensya ka na, Junior. Mahina na kasi ang makina nitong jeep ko. Sana, yung kay paring Basting sasakyan na lang hiniram mo. Tol, relax ka lang. Malapit naman na tayo eh. Hindi na lang. Tol, baka kasi kung ano mangyari kay nanay. Rich, okay ka lang, sir? Hindi ako magiging okay hanggat hindi ko nakikita ang safe si Tita Ivy. Hello? Oo. Papunta na ako. Nagbihis lang ako. Barilin niyo ako! O ano? Sige na. Utusan mo itong mga to, barilin ako. Sige na. Eh di ba, diyan naman kayo magaling. Ha? Kayo mga mayayaman. Ang patayin yung mga maliliit na taong katulad namin. Katulad ng mga nanay ko at asawa ko. Hindi ba? Ha? Ha? Hindi ba? Kriminal ang pamilya ko. Malinis ang konsyensya ko, Laura. Hindi ako pumatay sa asawa mo. Sir, sinong pupunta niyo sa loob? Kuya, sa bahay ng mga tan? Sa bahay po namin. Kay Ma'am Rochelle, kayo pala. Opo, kaya padaanin niyo na kami. Nagmamadali kami. Dali lang po, Ma'am. Tatawag lang po namin sa loob. Bakit kailangan niyo itawag? Resident ako. Pasensya na po, Ma'am Rachel. May bilin po sa amin si Sir Erickson na itatawag po muna sa kanya bago kayo papasukin sa loob pag pumunta kayo. Ano? Wala kang konsensya. Hayop ka. Kriminal ka. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Alas na! Ate Karen, baka kung ano mangyari kay nanay. Wala na akong tatay. Ayoko na rin mawalan ng nanay. Walang mangyayari kay Aling Laura. Okay? Magdasal lang tayo. Bitiwan niyo ako! Anong gulo to? Ha? Palayasin ang babae yan! Ginagawa niya dito! Hindi ako aalis dito hanggat hindi umaamin yung babae yan na siyang pumatay sa asawa ko. Laura, utang na loob. Umalis ka na. Utang na loob. Wala akong aaminin sa'yo dahil hindi ako pumatay sa asawa mo. Kung meron ako sasagutin, hintayin na lang natin ang sapina. Magpa-file ako ng counter affidavit. Doon ko patutunayan na wala akong kasalanan sa mga binibintang mo. Sinungaling ka! Huwag niyo akong kaladkarin. Hindi ako hayop na kailangang kaladkarin palabas sa impyernong bahay na ito. Lalabas ako dito na taas noo. Marangal dahil hindi ako mamamatay tao. Dami mong satsat, ha? Ang galing mo umarte, ah. Alis ka na. Joby! Tawan niyo ako! Hindi ako aso! Nay! Tawan niyo ako! Labas na. Huwag ka nang babalik dito, ha? Hindi, anong nangyari? Babalik ako. Babalik ako at papantayan ko ang yaman ninyo. At kahit na lumuhod pa kayo isa-isa, hindi ko kayo tutulungan. Sisipain ko pa kayong lahat. At ikaw, Ivy, sisiguraduhin kong makulong ka sa bilangguan. Sisiguraduhin kong magbabayad ka. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mong pang-aapi sa akin. Mabubulok ka sa bilangguan! Labas na! Hayop ka! Labas na! Hindi pa ako tapos sa inyo! Hindi pa ako tapos sa inyo! Galing! Eh di wow! Bumalik ka na sa palengke! Magbenta ka na para kumita ka sa bariya mo! Layas! Tama na, Cynthia! Kahit na ano pang gawin ko,
Kahit na siguro ilang isda pang itinda ko sa palengke. Kahit na maganda kupa pa ako sa pagtinda ng bangus. Hindi ko talaga magawang tuparin yung paghihiganti ko sa pamilyang yon. Dahil kahit kailan di na tayo yayaman pa. Pinanganak tayong mahirap. Mamamatay din tayong mahirap. Tama na. Hindi natin kailangan maging mayaman para makamit yung hustisya sa pagkamatay ni tatay, ha? May awan Diyos sa atin, eh. May awan siya sa atin naman, eh. Sinugod ka na dito ng babaeng yon at tinangkang patayin, Ivy. Naaawa ka pa rin sa kanya. Pinagana mo na naman yung pusong mamon mo. Kung naabutan ko lang dito ang iskandalosang babae na yan, siguradong may kalalagan yan. Ay, nako. Papaewan ko nga ba dyan kay Ivy? Hindi ko alam kung bukal ba talaga sa kalooban niya maging maawain o tanga lang siya talaga. Kung ako yan, kung ako sa akin ginawa ni Laura yan, aba, pinakulong ko na siya. Cynthia, tawagan mo ang security ng village. Sabihin mo sa kanila na huwag palabasin ang Laura na yan. Patadampot natin sa mga pulis ngayon din. Pa! Yes, Papa. Pa! Pa, pag ginawa mo yan, pag pinakulong mo si Laura, si Rachel na naman ang gagantihan niya eh. Pabayaan na natin siya. Hayaan natin siya. Basta ganun na lang. At kailan mong balak na ipakulong ang Laura na yan? Pag napatay ka na, pag isa sa atin dito sa pamilya ang masaktan niya? Pag ginawa mo yan, pag pinakulong mo si Laura, si Rachel na naman ang gagantihan niya. Si Rachel na naman ang concern mo! Bakit hindi? Ano ba nakakapagtaka doon? Anak ko siya. Papa, magkaroon ka naman kahit konting awa sa anak ko. Kadugo mo pa rin siya. Apo mo pa rin siya. Noon yun. Hindi na ngayon. At huwag na huwag mong binabanggit ang pangalan na yan sa harap ko. Naintindihan mo? Ay, nako, Papa. It's too late. Nakaalis na daw yung muchachang yon, sabi ng mga gwardya. Mga walang silbing gwardya! Pa! Umiiyak ka ba? Anong iniiyak-iyak mo dyan, ha? Wala po, Nay. Nagpapasalamat lang po ako kasi walang nangyaring masama sa inyo. Pati kay Tita Ivy. Pwede ba wag mo ako loko-lokohin dyan? Hindi mo ako makukuha doon. Ang sabihin mo, nanghihinayang ka na lumabas pa akong buhay. Nay. Totoo naman, Hindi na ako bata para maloko mo. Hindi mo mabibilog ang ulo ko, no? At dati ng bilog ito. Yung lolo mo ang pumatay sa nanay ko, di ba? O, yung tiyahin mo, siya ang pumatay sa asawa ko. At hindi ako magtataka kung isang araw. Naku, takot ko na lang, baka mamaya pati ako patayin mo. Ay, ano ba? Tama na nga. Totoo naman Ako sinasabi ko sa'yo, ha? Yung asawa mo na yan, pamilya ng mga kriminal. Kaya dapat nag-iingat tayo. Diyos ko, sana wala namang masamang nangyari kay Rachel. Hello, Rachel. Kamusta lagay mo dyan? Hindi ka ba sinaktan ni Laura? Tita Ivy, calm down. Wala namang ginagawang masama sa akin si Nanay Laura eh. Mabuti naman kung ganun. Pero alam mo namang hindi ako matatahimik hanggang nandiyan ka sa poder niya. Please, leave that house soon. Bukas na bukas pa susundo kita sa driver. Tita, no need. Tumawag lang ako kasi meron akong itatanong sa'yo. O, ano yun? Totoo. Ikaw yung nakabangga kay Tatay Sito. Totoong galit ako kay Laura at gusto ko siyang gantihan.
Pero hindi sa punto na napapatay ako dahil sa galit ko sa kanya. At lalong hindi ko idadamay ang inosenteng si Sito. Hindi naman siya kasama sa alitan namin ni Laura eh. Pero kotse mo yun nasa footage, tita eh. How do you explain that? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero alam ng Diyos na malinis ang konsyensya ko. Hindi ako pumatay kay Sito. Kung sabihin na pati ikaw naniniwala sa binibintang nila. Ewan ko, Tita Ivy. Hindi ko na rin alam kung ano yung totoo at alin ang hindi. Nagkukonsyabahan kayong dalawa? Ha? Pinagtatanggol mo na naman itong asawa mo, ha? Dahil ayaw mo na namang mapuntang galit mo sa kanya. Ha? Hayop ka? Hayop kayong pareho! Hayop kayong pareho! Ano ba talagang totoo? Itong-ito na rin ako eh. Sino ba talagang pumatay sa tatay ko? What? Are you kidding me? Aliyah, I'm not kidding. Hindi ko pwedeng gawing biro ang ganitong klaseng bagay. So, totoo nga. Ikaw ang nakasagasa sa father ni June. Oo, ako nga. Pero believe me, hindi ko sinasadya lahat. Hindi ko sinasadya. Tsaka masisira na cellphone ko sa kakatawag ng magulang ko. Sa akin, we will spend another night here, di ba? Ang aga pa kaya. Ay, naku, I can handle myself. Tsaka masisira na cellphone ko sa kakatawag ng magulang ko. Enjoy kayo, ha? Oh, sige. Enjoy. Kaya ko pa. Samahan mo na lang sa Akin na lang ka. Kaya ko pa, guys. Text mo na lang ako pag nasa bahay ka na, ha? I will. Sorry. Ngayon lang luminaw sa akin lahat. So, are you going to tell them? No, hindi pwede malaman ni Mommy, ni Daddy, hindi pwede. Ayoko makulong. Aliyah, tayong dalawa lang nakakaalam nito. Ikaw lang pinagsabihan ko. So please don't tell anyone. Don't worry. Walang makakaalam nito bukod sa atin dalawa. Promise. Hindi daw si Tita Ivy yung nakabangga kay Tatay Sito. Rachel, kung ang kriminal, inamin yung kasalanan niya. Di sana wala tayong korte ngayon, di ba? Ano yun, yung sasakyan niya, tumakbo mag-isa. Tapos hinanap si tatay, binangga, ganun? Gusto mo sasabihin mo kina Angkong ang nalalaman mo. Mismo sa Tita Ivy mo ako didiretso. Please don't tell her. Talagang gusto mong parusahan ng Tita Ivy mo, no? Sa kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Ano ginagawa niyo? Pinapalayas na kita dito sa loob ng pamamahay ko. Nay, pwede ba akong gawin to kay Rachel? Utang na loob naman, no? Baka mamaya isang araw magising na lang ako dito, pati ako. Gusto niya na akong patayin. Nay! Sasama ko sa'yo. June. Mas importante sa akin ngayon yung paligaya mo. Kasi ayaw at gusto mo sasama ko sa'yo. Kung nakaya akong itakwil ang kuya mo bilang nanay niya, kayang-kaya ko rin siyang itakwil bilang anak ko. May sasabihin nga po sana ako sa inyo. Oh, ano yun? Tungkol po dun sa pamangkin niyo, si
Miss Phoebe po. Say